Kumusta sa lahat? Ako si Jose Santos. Ngayon, ating susuriin ang paksang health supplements, Laysan o lunas, ang lihim na binunyak ng doktor. Ako si Jose Santos, 58 taong gulang ginaing gayong. Bago ako magretiro, nagitrabaho ako sa Geriatric Medicine Department negi Hospital, uengi Departamento para sa emiga nakatatanda. Sa lubi NG maigit 35 taong. Sa aking klinika, madalas kong marinig mula sa mga pasyente, Dr. Santos, napakabait ng anak ko, ibinili niya ako ng fish oil. Sabi niya pampalinis daw ng ugat at itong natural multivitamin. Tingnan ninyo, ang dami ko ng gamot, ang dami-daming bote, pwede ko ba itong inumin lahat ng sabay-sabay? Makakaproblema ba ako? Tuwing nakikita ko ito, labis akong naantig. Lubos kong naiintindihan ang hangarin na lahat na maging malusog at hindi maging pabigat sa kanilang mga anak. Pero tama ba ang landas na ating tinatahak ngayon? Sa halip na gumamit ng mga medikal na termino na mahirap ninyong intindihin, gagamitin ko ang aking 30 taong karanasan para kausapin kayo sa simpleng pananalita. Ito ay maaaring isang masakit na katotohanan. Tungkol ito sa mga bote-boteng health supplements sa ating mga aparador na pinakakagastusan natin ng malaki araw-araw. Sa totoo lang, karamihan sa mga ito ay malamang hindi kailangan at maaaring makasama pa kung mali ang pag-inom. Alam kong ikakagulat itong marami at maaaring magalit ang mga nagbebentang supplement. Ngunit ang mga pasyente ko ay may edad na at hindi na kayang kanilang katawan ang mag-eksperimento. Ngayon, sasagutin natin ang lahat ng haka-haka tungkol sa health supplements. Bakit ko ito nasasabi? Isa-isay natin. Magsimula tayo sa pinakasikat at laging may patalastas na produkto, ang fish oil. Marami ang nagtatanong sa akin, Dr. Santos, mataas ang aking blood lipids. Sabing doktor, kailangan kong uminom ng omega-3. Kaya, dapat ba akong mag-focus na lang sa pag-inom ng fish oil capsules? Narinig ko rin na mataas sa kolesterol ang mga pagkaing dagat tulad ng hipon at itlog ng isda, kaya dapat fish oil na lang ang inumin ko at iwasan ang mga iyon. Ito ba ang pinakamatalino at pinakamabisang paraan? Kaibigan, kung ganito rin ang iniisip ninyo, nais kong sabihin na ang konseptong ito ay baliktad at lubos na mali. Marami ang nag-aakala na ang fish oil ay isang magandang modernong imbensyon. Ngunit sa katunayan, nagsimula ito sa isang magandang pagkakamali. Mga 50 taon na ang nakalipas, noong 1970, natuklasan ng medikal na komunidad ang isang kakaibang pangyayari. May isang grupo nga tao na nakatira sa Arctic Circle, ang Inuit. Napakahirap ng kanilang kapaligiran, walang gulay o prutas. Ano ang kanilang pangunahing pagkain? Mgasil, balyena, at matatabang isda na nabubuhay sa malalim na dagat ng polar regions. Isipin ninyo, kung susundin natin ang kasalukuyang konseptong ang kalusugan, ang isang taong kumakain kang pagkaing punong taba at mantika araw-araw ay dapat makaroon ng mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at stroke. Dapat ay napakataas ng bilang, hindi ba? Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Namangha ang mga siyentipiko nang matuklasan na napakababang ang bilang ng mga kaso ng sakit sa puso sa grupong ito. Nagulat ang buong medikal na komunidad at lahat ay gustong malaman ang sagot. Pagkatapos ngang malalim na pag-aral, natuklasan nila na ang tabaang mahayop dagat sa polar regions ay iba sa mantika ang baboy o butter na kinakain natin. Mayaman ito sa isang espesyal na fatty acid, ang dalawang pinakasikat na sangkap ng omega-3 na lagi nating naririnig, ang EPA at DHA. Kaya, ang medikal na komunidad nun ay gumawa ng isang hindi direktang hinuha. Naisip nila, aha, siguro itong omega-3
Tiga ang dahilan kung bakit hindi madaling mamuo ang kanilang dugo, kaya hindi sila nakakasakit sa puso. Nang lumabas ang hinuha na ito, natuwa ang nga negosyante. Agad nilang ginamit ang teknolohiya para kunin ang EPA at DHA mula sa tabang isda at gawing makintab na kapsula. Pagkatapos ay ipinahayag sa buong mundo. Ito ang himala ng Arctic Circle. Hindi mo kailangang pumunta sa Arctic. Uminom ka lang ng kapsulang ito at makakaroon ka ng malusog na puso tulad ng maeskimo. Maganda pakinggan ang kwento. Hindi ba? Ngunit may malaking butas sa lohika rito. Nakita lang natin na ang maeskimo ay kumakain ng maraming isda at sila ay may malusog na puso. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kung gagawing puro ang fish oil at inumin natin, magiging katulad natin sila. Malaki ang pagkakaiba. Marami tayong ibang posibilidad na hindi isinaalang-alang. Hindi kaya dahil sa paraan ngang pamumuhay sa halip na pagkain, isipin na lang ang tindingang enerhiyang kailangan para mangisda at manghuli ngang sel sa nagyayalong lugar ngang Arctic. Araw-araw silang gumagawa ng mabibigat na pisikal na gawain. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit sila malusog? At hindi ang fish oil? O baka naman dahil sa genes? Ang kanilang mga katawan ay sanay na sa ganoong pagkain sa loob ng libu-libong taon. At kahit patoto na ang pagkain ng isda ang mabisa, paano tayo nakakasiguro na ang fish oil lang ang iisang sangkap na iyon ang epektibo? Kapag kumakain ka ang isang buong isda, hindi lang fish oil ang nakukuha mo, nakakakuha ka rin ng dekalidad na protina, vitamina D, vitamina B complex, selenium, zinc, at iba pang trace elements. Ito ay parang isang symphony orchestra. Kapag nakikinig tayo sa isang konsyerto at sa tingin natin ay maganda, basta na lang nating sasabihin, dahil iyon sa violin. Iyon ang pinakamaganda. Kaya paalisin natin ang lahat ng ibang musikro, ang cello, flute, at timpani at iwan ang violin. Pagkatapos ay pipilitin nating tuktugin nito mag-isa ang kadakilaan ng Beethoven's Ninth Symphony. Posible ba yon? Siyempre hindi. Ang kalikasan ang symphony orchestra na iyon, ang isang natural na pagkain, lahat ng sustansya nito ay nagtutulungan. Masyado tayong mapangahas ng mga tao. Palagi nating iniisip na natakpuan na natin ang aktibong sangkap at gusto nating mag-shortcut. At narito ang pinakamahalagang ebidensya. Nang magsagawa ang mga siyentipiko ngang malalaking clinical trials, kumuha sila ngang libo-libo. Kahit daan-daang libong malulusok na tao at hinati sila sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay uminom ngang mataas na dosis ng fish oil capsules araw-araw, habang ang isa namang grupo ay umiinom ng placebo na kamuha nito, ngunit naglalaman ng salad oil o harina. Sinubaybayan nila ito sa loob ng 5 hanggang 10 taon para makita kung aling grupo ang may mas kaunting atake sa puso o stroke. Ang resulta ay nakakadismaya. Maraming malalaking pag-aral ang natapos sa konklusyon na walang pagkakaiba sa pagitan ng grupong uminom ng fish oil at sa grupong hindi. Gayunpaman, ang mga pag-aaral na sumusubaybay sa mga gawi sa pagkain ay paulit-ulit na nagpapatunay na ang mga taong kumakain ng isda 2 o 3 beses sa isang linggo. Mga kaibigan, naiintindihan ninyo ba ang punto? Ang fish oil capsules ay maaring hindi epektibo para sa karamihan ng malulusok na tao. Ngunit ang pagkain ng buong isda ay epektibo. Idadagdag ko lang, may mga partikular na kondisyon tulad ng kung ang iyong triglycerides ay sobrang taas na umaabot sa 500. Ang mga doktor ay magre-resetang high purity na fish oil, ngunit iyon ay isang gamot, hindi isang health supplement. Iba ang gamutan. Ngunit para sa karamihan sa atin na gusto lang panatilihin ang kalusugan, ang payo ko sa aking mapasyenteng senior,
ay itigil na ang pag-aaksaya ng sa mamahaling fish oil capsules, ipunin ang perang iyon at pumunta sa palengke. Maswerte tayo dito sa Pilipinas. Mayroon tayong masasarap na isda tulad ng tuna, bariles, alumahan, galunggong at sardinas tamban. Bumili ang isang pirasong isda na kasinlaki ngang palathuwag iprito, i-steam, ihawin, o pakuluan, at kainin ito 2 beses sa isang linggo. Ang kinakain ninyo ay isang buong simfony. Iyan ang tunay na kayamanan na poprotekta sa inyong puso. Pagkatapos ng fish oil, tingnan naman natin ang pangalawang bote, ang calcium tablets. Ito rin ang isa sa pinakamadalas na tanong sa aking klinika. Dr. Santos, 70 na ako. Ano ang pinakakinatatakutan ko? Ang matumba. Kapag natumba ako at nabalian ng buto, kailangan kong mahiga sa kama at maging pabigat sa aking maanak. Napakabait ng anak ko. Ibinili niya ako nitong calcium tablet. Ininom ko ito araw-araw pero natatakot ako baka makaroon akong kidney stones sa pag-inom nito. Napakagandang tanong nito. Ang aking mag-asamahan sa nephrology department ay may malinaw na obserbasyon tungkol dito. Baka hindi ninyo alam ang isang kabalintunaan sa medikal na kaalaman tungkol sa calcium stones. Ang aming payo ay hindi huwag kumain calcium. Narinig ninyo ng tama. Kung mayroon kang kidney stones, irerekomenda namin na kumain kang normal na daming calcium o kahit mataas sa calcium na natural na pagkain. Bakit? Dahil kung sadya kang kakain ng mababang calcium na pagkain, tataas pa ang panganib na magkaroon kang ng kidney stones. Gagamit akong simpleng analohiya. Marami sa ating makinakain, tulad ng kangkong, saa, mani, at tsokolate, ay naglalaman ng oxalic acid. Kapag ang oxalic acid at calcium ay nakita sa ating bato, magsasama sila at magiging calcium oxalate stones. Napakatalino ng ating katawan. Mayroon itong proteksyon. Kapag kumakain tayo ng natural na pagkaing mayaman sa calcium, tulad ng isang basong gatas o isang pirasong tokwa, ang calcium mula sa pagkain ay unang makikipagsanip sa oxalic acid sa loob ng ating tiyan at bituka. Ang dalawang ito na magkasama ay hindi na ma-absorb ng katawan. Sa halip, magiging dumi ito at ilalabas. Hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa dugo at magdulot ng gulo sa bato. Ngunit kung sadya kang kakain ng pagkaing mababa sa calcium, hindi magiging sapat ang calcium sa iyong tiyan at bituka para hawakan ang oxalic acid. Ang resulta, ang mga nag-iisang oxalic acid na ito ay ma-absorb ng iyong bituka, papasok sa dugo, at lahat ay mapupunta sa bato. Dun, makikita nila ang calcium sa ihi at magsisimulang bumuong bato. Naintindihan na ba ninyo? Ang pagkain ng calcium mula sa natural na pagkain ay nakakatulong na maiwasan ang bato. Kaya bakit may impresyon ang mga tao na ang pag-inom ng calcium tablets ay nagpapataas ng panganib ng bato? Dahil makaiba ang calcium tablets at natural na pagkain. Kapag uminom kang mataas na dosis ng calcium tablet, ito ay isang purified at high concentration na calcium. Wala itong ibang sustansya na kasama. Ang pagsipsip ng purified na calcium na ito ay maaring laktawan ang proteksyon sa bituka at sa halip ay mabilis na pataasin ang konsentrasyon ng calcium sa ihi. Kapag tumaas ang calcium sa ihi, tataas din ang panganib ng bato. Kaya ang konklusyon ko ay pareho sa fish oil. Kailangan natin calcium habang tumatanda. Ngunit ang dapat nating kainin ay hindi calcium tablets kundi pagkaing may calcium. Ano ang personal kong pinaka-rekomenda? Una pa rin ang dairy products. Kung hindi ka uminom ng gatas dahil sa lactose intolerance, maaari kang kumain ng yogurt o keso. Kung ayaw mo talaga ng dairy, pumili ng tradisyonal na tokwa. Ang uri na matigas at medyo magaspang ang ibabaw na nabibili sa palengke. Ito ay ginamitan ng gypsum, calcium sulfate, kaya napakataas ng calcium content. Tandaan, ang makinis na soft tofu o egg tofu ay gumagamit ng ibang coagulan kaya mababa ang calcium nito. Bukod sa tokwa, ang madahong berdeng gulay tulad ng malunggay,
kangkong at pechay at black sesame ay mahuhusay ding natural na pinakukunan ng calcium. At panghuli, paalala, gaano man karaming calcium ang inumin mo, magiging walang silbi ito kung walang bitamina D. Ang bitamina D ay parang susi. Kailangan ito para mabuksan ang pintong buto at may pasok ang calcium. Kung walang susi, ang calcium ay iikot lang sa dugo at iihi mo rin. Panghuli, pag-usapan natin ang malaking boteng multivitamins. Maraming nag-iisip na masyadong abala para tandaan ang lahat ng ito. Kaya bibili na lang silang ang isang botengang multivitamins mula A hanggang Z. A, isang tableta lang araw-araw. Parang bumili ng insurance para sa nutrisyon. Mukhang tama naman, hindi ba? Pero ang problema ay nasa detalye. May pasyente akong nagpakita sa akin ng isang botengang bitamina na galing sa US na sinasabing purong natural. Sinabi niya, "Doc, iba ito. Natural ito. Hindi gawa sa kemikal." Ngumiti ako at sinabi, ang natural ay tumutubo sa puno, sa lupa. Ang isang bagay na ginawang tableta na pare-pareho ang laki, hugis, at kulay, at tumatagal ng 2 taon nang hindi nasisira, ay tiyak na hindi natural. Ito ay isang highly processed food. Ang susi ay highly processed. Naisip niyo ba na ang tunay na bitamina sa inyong multivitamin ay maaring wala pang 10%, ang natitirang 90% ay mga formulators, mga sangkap para mahubog ang tableta, maging matatak, makaroon gulay, at hindi mamuo para sa isang malusog na bata? Okay lang ang mga food additives na ito, ngunit sa aking klinika, iba ang sitwasyon. Maraming nakatatanda na may humihinang kidney function. Maaring hindi pa ito malala para sa dialysis, pero baka 60% o 50% na lang ang function na tinatawag na chronic kidney disease. Nakalulungkot, ang Pilipinas ay may napakataas na bilang ng kaso ng sakit sa bato. Ibig sabihin, maraming tao ang nasa landas na iyon nang hindi nila namamalayan. Ang isang sirang bato ay nahihirapang makfilter ng phosphorus. Kapag naipon ang phosphorus, tahimik nitong sinisira ang ating nga ugat at nagdudulot ng pagkawalan ng calcium sa buto. Ang highly processed foods na ito kasama na ang ating mga paboritong hotdog, processed meats tulad ng tocino, at ang mga formulators sa multivitamins ay puno ng high phosphorus additives. Maraming beses ko nang nakita ito. May mga taong mahina na ang kidney function, pero hindi nila alam dahil nang hihina sila, iinom sila ng multivitamin sa pag-aakalang pampalakas. Ang hindi nila alam, pinapahirapan pa nila ang kanilang napagot ng bato. Kaya ang payo ko, kung ikaw ay may chronic kidney disease, iwasan ang lahat ng health supplements hanggat maaari. Kung talagang may kakulangan ka sa sustansya base sa blood test, ang ireresetang doktor ay pharmaceutical grade na nutrients, hindi health supplements mula sa botika. Ang gamot ay mahigpit na kinokontrol, puro ang sangkap at eksakto ang dosis. Ang health supplements ay pagkain at madalas ay may magadagdag na sangkap. Sa puntong ito, baka isipin ninyo, Dr. Santos, mukhang masama pala lahat ng supplements. Kayo po, ba, uminom kayo? Sa totoo lang, mayroon. Ang isa ay ang bitamina D na nabanggit ko. Bakit ako umiinom nito? Hindi dahil narinig ko na pampalakas itong immunity o panlaban sa cancer. Uminom ako nito dahil sa aking annual health checkup, ang aking blood test ay nagpakita na ako ay kumpirmadong may kakulangan. Kahanga-hanga ang Pilipinas. Isa tayong isla na sagana sa sikat ng araw. Ngunit ang bilang ng mga Pilipinong kulang sa bitamina D, lalo na ang kababayhan at matatanda, ay nakababahala. Bakit? Dahil sobrang takot tayong umitim. Kapag lumalabas, nakasuot tayo ng long sleeves, sombrero, mask, salamin,
at payong pa. Ang bitamina D ay ginagawa ang ating balat kapag nasisikatan ng araw. Kung balot na balot ka, hindi ka makakagawa nito. Kaya bakit ako umiinom nito? Una, dahil kumpirmado ang aking kakulangan. Pangalawa, kailangan ko ito para sa pagsipsip ng calcium at proteksyon ng buto. Pangatlo, ang pag-inom ng standard na dosis ng bitamina D ay may napaka-counting negatibong epekto at nagbibigay din ng kapanatagan ng isip. Ang punto ko ay, hindi para sabihing bumili kayo ng bitamina D. Ang susi ay, huwag hulaan, magpasuri. Kung hindi ka naman kulang, nagsasayang ka lang pera sa paggawangang mamahaling ihi. Kung hindi maasahan ang karamihan sa mga health supplements, ano ang dapat nating gawin? Ang tunay na reseta ay wala sa bote. Ang tunay na resetang pangkalusugan ay nasa palengke sa ibaba ng inyong bahay. Ibabahagi ko sa inyo ang aking mga personal na prinsipyo sa pagkain, gawing sentro ang gulay. Kalahati ngang aking plato ay puno ngang iba't ibang kulay ngan natural na gulay. Mataas sa fiber para sa bituka at mataas sa potassium para sa presyon ng dugo. Kumain ng bahagari. Hindi lang puro berde. Gusto kong kumain ng pulang gulay kamatis, red bell pepper, puting gulay labanos, singkamas, dilaw na gulay, kalabasa, at itim na gulay, talong, itim na kabuta. Siguraduhin lang na makulay ang iyong plato araw-araw. Sa pagkain ng karne, bilangin ang mapa. Ang pinakamahusay ay walang paa, isda at pagkaing dagat. Ang susunod ay 2 paa, manok, pato, at iba pang ibon. Mas magandang alisin ang balat. Ang pinakahuling pagpipilian ay 4 na paa, baboy, baka, at kambing. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang labis na red meat ay may kaugnayan sa sakit sa puso at kanser. Huwag kalimutan ang plant protein. Kumakain din ako ng maraming tokwa, munggo, at iba pang butil. Kumain ng magagandang taba ng matalino. Maganda ang mani, pero madaling maparami ang kain. Kaya inire-rekomenda kong subukan ang chia seeds. Mayaman ito sa omega-3, ngunit kailangan itong lutuin o ibabad sa tubig, gatas o yogurt. Nakakatulong ito para makontrol ko ang dami. Ang pagkain din ng avocado at paggamit ng olive oil ay magandang paraan para makakuha ng good fats. Sa kabuuan, ang tunay na kalusugan ay wala sa mga mamahaling bote. Ito ay nasa iyong bayong sa palengke, sa iyong paglalakad araw-araw, at sa mahimbing mong tulog gabi-gabi. Ang kailangan ng ating katawan ay buong pagkain na idinisenyo ng kalikasan. Hindi mga purified na sustansya mula sa pabrika. Kung nakatulong sa inyo ang aking ibinahagi ngayon, paki-like ang video na ito at ibahagi ang konseptong ito sa inyong mga anak o kaibigan na nag-aalala pa rin kung anong health supplement ang inumin. Hangad ko sa inyong lahat ang isang natural at komportableng buhay. Hanggang sa muli,